Kumusta mga kasaliksik? Matindi ang naging sagot ng Vietnam sa patuloy na panggigipit ng China sa South China Sea. Noong taong 24, lumala ang tensyon sa rehiyon ng libu-libong mamamayang Vietnamese ang lumahok sa mga protesta laban sa China. Dala ang matinding galit mula sa madugong kasaysayan ng dalawang bansa. Ang naturang kilos protesta ay nauwi sa kaguluhan sa Ho Chi Minh City, kung saan ilang dayuhang pag-aari ng mga pabrika, kabilang ang mga may kaugnayan sa China, ay nilusob at sinunog ng mga nagpoprotesta. Nagsagawa ang pamahalaan ng malawakang seguridad upang kontrolin ang sitwasyon, ngunit malinaw ang mensahe, sawa na ang Vietnam. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng alitan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa loob ng maraming siglo, nakapaloob sa isang masalimuot na kasaysayan ng dominasyon at pagtutol ang ugnayan ng Vietnam at China. Isa sa pinakamalaking pinagmumula ng hidwaan ay ang teritoryong sakop ng South China Sea, partikular na ang Paracel at Spratly Islands. Sa kabila ng lawak ng karagatang ito, parehong bansa ang nagsasabing sila ang may karapatang magmay-ari ng mga isla at yamang dagat dito. Noong taong 1974, marahas na inagaw ng China ang kontrol sa Paracel Islands mula sa Vietnam, isang sagupaan na nauwi sa pagkamatay ng maraming sundalo. 2 dekadang lumipas, noong 1988, muling nagbanggaan ang dalawang bansa sa Spratly Islands, kung saan mahigit 64 na sundalong Vietnamese ang nasawi matapos salakayin ng China. Sa kasalukuyan, patuloy ang agresibong hakbang ng China sa South China Sea. Isa sa mga pinakakontrobersyal na insidente ay ang nangyari noong Setyembre 29, 24, kung saan isang fishing vessel ng Vietnam ang sinugod ng dalawang barkong Chinese malapit sa Paracel Islands. Ayon sa mga ulat, nasa 40 Chinese personnel ang sumampa sa bangka, armado ng metal rods at walang habas na binugbog ang mga mangingisdang Vietnamese. Nagresulta ito sa malubhang pinsala, kabilang ang mga bali sa buto at pagkakakoma ng isa sa mga tripulante. Hindi pa roon nagtapos ang pananalakay. Kinumpis ka rin ng mga Chinese ang 4 na toneladang huli at lahat ng kagamitan bago pa pinayagang makabalik ang bangka sa dalampasigan ng Vietnam. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat at naging sanhi ng pambansang galit sa buong Vietnam. Mariing kinondena ng gobyerno ang insidente at humiling ng bayad pinsala at investigasyon mula sa panig ng China. Ngunit gaya ng inaasahan, mabilis din itong itinanggi ng Beijing. Sa pahayag ng Chinese authorities, iginiit nilang ang mga mangingisda umano ay pumasok sa teritoryo ng China. Isang pahayag na inutulan ng Vietnam dahil ang insidente ay malinaw na naganap sa loob ng kanilang karagatan. Habang tumitindi ang mga tensyon sa dagat, ginamit naman ng China ang estratehiya ng artificial island building upang higit pang palawigin ang kanilang kontrol. Sa mga nakaraang taon, agresibong binago ng China ang pisikal na anyo ng ilang reef sa South China Sea, partikular na ang Mischief Reef, Subi Reef, Fiery Cross Reef. Tulong ng reclamation at dredging operations, ginawang mga military bases ang dating walang lamang mga coral reef. Sa kasalukuyan, may mga paliparan, radar installations at naval ports sa mga islang ito, nagbibigay daan para sa China upang maglunsad ng malawakang kontrol sa mga shipping lane at mangingisdang Vietnamese sa lugar. Hindi naman nanatiling tahimik ang Vietnam. Simula Nobyembre 23, pinabilis ng bansa ang sarili nitong reclamation efforts sa Spratly Islands. Sa loob lamang ng 1 taon, nakapag-reclaim ang Vietnam ng kabuuang 672 ektarya ng lupa sa 10 features ng Spratlys, dahilan upang umabot sa 2,360 ektarya ang kabuuang reclaimed area nito. Isa sa pinakamatinding pagbabago ay naganap sa Bark Canada Reef na halos dumoble ang laki sa loob ng 6 na buwan. Sa kasalukuyan, may haba na itong 4,318 metro.
sapat upang pagtayuan ng isang paliparan na may habang 3,000 metro, katulad ng mga airstrip sa pinakamalalaking outpost ng China. Ang mabilis na reclamation ng Vietnam ay malinaw na sagot sa militarisasyon ng China. Ngunit higit pa rito, ang Vietnam ay hindi na pumapayag na ang mga insidenteng ito ay manatiling lihim. Imbes na panatilihing tahimik at resolbahin sa bilateral dialogues ang mga pangyayari, aktibo nang inilalantad ng Vietnam sa buong mundo ang mga ginagawa ng China. Sa mga pahayag sa media, dokumentaryo at mga international fora, sinisikap ng Vietnam na iangat ang antas ng pandaigdigang atensyon sa ginagawang pananakop ng China. Ang estratehiyang ito ay hindi lamang para sa lokal na suporta, kundi para rin sa internasyonal na pagkondena, upang hindi na makakilos ng palihim ang Beijing sa mga susunod pang hakbang. Sa kabila ng lahat ng ito, malinaw ang tema. Ang Vietnam ay hindi na mananahimik. Sa bawat insidenteng ginagawang pampubliko, sa bawat piraso ng lupang nire-reclaim sa Spratlys, at sa bawat salitang binibigkas ng kanilang mga opisyal sa mga International Assembly, ipinapahiwatig ng Vietnam na hindi na ito handang basta-basta na lamang pagharian ng China. Isa itong bansa na pinanday ng kasaysayan, pinalakas ng galit, at ngayon ay pinatibay ng pagkakaisa laban sa isang dambuhalang banta sa karapatan at soberanya nito. Ang masidhing pagtutol ng Vietnam sa mga ginagawang hakbang ng China sa South China Sea ay hindi lamang nakatuon sa diplomatikong paraan, kundi isang aktwal na pagbangon mula sa mga sugat ng nakaraan. Sa mga baybayang bayan ng Vietnam, ramdam ng bawat mangingisda ang bigat ng panggigipit. Si Tran Minh, isang veteranong mangingisda mula sa Quang Ngai Province, ay nagsalita sa isang panayam na isinahimpapawid ng lokal na istasyon. 3 dekada na akong nangingisda sa lugar na yon. Ngayon bawat paglayag namin ay tila pakikidigma. Hindi na kami nangingisda para mabuhay, kundi para ipaglaban ang aming karapatan. Sa kabila ng matagal ng pamumuhay sa ilalim ng anino ng mas malaking kapitbahay, ngayon ay makikita ang unti-unting pag-usbong ng kumpiyansa ng Vietnam sa sarili nitong kakayahan. Isa sa mga dahilan nito ay ang agresibong hakbang ng gobyerno sa pagbawi ng kontrol sa mga pinagtatalunang teritoryo sa pamamagitan ng modernisasyon at pagpapalakas ng presensya. Ang pagtatayo ng runway sa Bar Canada Reef ay hindi lamang pisikal na proyekto. Ito ay simbolo ng pagtindig. Ang pagkakaroon ng estratehikong pasilidad na may habang 3,000 metro ay nagpapahintulot sa Vietnam na makapag-deploy ng mga eroplano o helikopter sa loob ng ilang minuto sakaling kailanganin, habang sinusubukang ipakita ng Vietnam na handa itong ipaglaban ang kanyang karagatan. Ginagantihan naman ng China ng mas mapangahas na hakbang. Sa mga huling buwan ng taong 24, naitala ang pagtaas ng presensya ng mga Chinese maritime militia vessels sa mga lugar na malapit sa Vietnamese-controlled features. Ang mga ito ay hindi opisyal na bahagi ng People's Liberation Army, ngunit malinaw ang kanilang layunin: guluhin at gipitin ang mga aktibidad ng Vietnam sa dagat. Ilang ulit nang napilitang lumikas ang mga sa isang pahayag mula sa People's Committee ng Can Hoa Province. Binanggit ng gobernador ang pangangailangang dagdagan ang suporta sa mga komunidad sa baybayin, kabilang ang logistical supplies para sa mga mangingisda at surveillance equipment para sa mga barko, upang maipagtanggol ang ating karapatan sa paglalayag. Sa gitna ng mga alon ng tensyon, lumalawak din ang galit ng publiko. Ang mga mamamayan ng Vietnam ay matagal nang kilala sa kanilang tibay ng loob, lalo na kapag nasusubok ang kanilang pambansang pagkakakilanlan. Ngunit sa ngayon, hindi na lamang ito simpleng pagmamalaki. Isa na ritong malawakang damdamin ng kolektibong pagkadismaya at paglalaban. Sa Ho Chi Minh City, ilang volunteers ang naglunsad ng Grassroots Documentation Initiative. Layunin nito na kolektahin ang mga testimonya at ebidensya ng pang-aabuso ng mga Chinese vessels sa dagat upang magamit sa international legal proceedings sakaling maisampa ang kaso. Ngunit sa kabila ng lahat ng hakbang na ito, ang gobyerno ng Vietnam ay tila hindi nagmamadali para humantong sa direktang military confrontation. May karunungan sa kanilang estratehiya,
sa halip na tumugon sa bawat panggiipit ng China ng karahasan, mas pinipili ng Vietnam ang taktikal at matibay na pagpapakita ng katatagan. Ayon sa opisyal mula sa Ministry of Foreign Affairs, sa bawat sentimetro ng dagat na pilit kinukuha ng Beijing, 1 metro ng diplomatikong presyur at legal na aksyon ang itutulak natin pabalik. Dahil dito, hindi lamang militar o ekonomiya ang pinamumuhunanan ng bansa. Kibilang din sa pagtindig ng Vietnam ay ang pagsasapubliko ng mga insidente. Sa taong 24, inilabas ng Vietnam Television (VTV) ang isang dokumentaryo na tumatalakay sa insidente noong 1988 sa Spratly Islands. Pinamagatang mga bayani ng dagat, ipinalabas ito sa primetime at umani ng milyong-milyong manonood. Itinampok dito ang mga buhay ng mga sundalong nasawi, mga naiwan nilang pamilya at ang kahalagahan ng sakripisyo nila para sa kasalukuyang laban. Ayon sa Editor-in-Chief ng VTV, hindi ito simpleng pag-alala. Isa itong panawagan sa bawat Vietnamese na hindi na nating hahayaang maulit ang ganoong klaseng kawalan ng katarungan. Sa katunayan, ang naturang programa ay umani ng papuri maging sa social media, kung saan umabot ito ng mahigit 5 milyong views sa loob lamang ng 48 oras. Nang tanungin si Lex Wan, isang retiradong sundalo na lumaban sa Spratlys noong dekada 80, kung ano ang pakiramdam niya sa mga nangyayaring hakbang ng Vietnam ngayon, simple lang ang sagot niya. Ngayon, may lakas na tayo, may boses na tayo, at higit sa lahat, may tapang pa rin tayo. Sa kabuuan, ang tumitinding tensyon sa South China Sea ay hindi na lamang usapin ng geografiya o likas yaman. Isa na itong salamin ng isang mas malalim na laban ng pagkatao, karapatan at kasaysayan ng isang bayang matagal nang sinisikil, ngunit ngayoy unti-unting bumabangon. Ang Vietnam, sa kanyang tahimik ngunit matatag na kilos, ay nagpapakita sa buong mundo ng isang matibay na paninindigan. Hindi na ito papayag na muling agawan ng karapatan sa sarili nitong karagatan, hindi kailanman. Habang patuloy ang pagkilos ng China sa dagat at pag-aangkin sa mga pinagtatalo ng isla, mas lalo namang nagiging organisado at agresibo ang mga tugon ng Vietnam. Isa sa mga makapangyarihang armas ng bansa ay hindi baril o barko, kundi ang kapangyarihan ng impormasyon. Sa mga nakaraang buwan, naging mas sistematiko ang paglalantad ng mga Vietnamese authorities sa bawat agresyon ng China. Dokumentado ang bawat kilos, larawan at video ng pananakot sa dagat, at agad itong inilalathala sa mga state-run media outlets at inilalabas sa mga diplomatic briefings sa ibang bansa. Ang Ministry of Foreign Affairs ng Vietnam ay naglabas ng sunod-sunod na mga ulat na detalyado ang mga koordinado ng mga insidenteng kinasangkutan ng Chinese vessels. Isa sa mga opisyal na bahagi ng ulat ay ang masaklat na insidente sa Paracel Islands noong Setyembre. Ayon sa tagapagsalita ng DFA, hindi na kami manghihingi ng pabor. Hinihingi namin ang paggalang. At kung hindi ito maibibigay ng Beijing, kami mismo ang maghahayag ng katotohanan sa buong mundo. Ang hakbang na ito ay sinamahan ng masinsinang kampanya sa social media. Ginamit ng Vietnam ang kapangyarihan ng digital platforms upang mapalakas ang kanilang posisyon sa international community. Sa Facebook, YouTube at Twitter, kumalat ang mga video ng mga mangingisdang umiiyak habang ikinukwento ang kanilang karanasan. May isang viral clip ng isang matandang mangingisda, si Bac Nguyen, habang nagpapakita ng pilat sa kanyang braso. Ito ang ginawa sa akin ng mga taga-China, ngunit hindi nila mapapatigil ang bangka ko. Hanggat may isda sa dagat, lalaban ako, aniya. Hindi rin nagpapahuli ang mga kabataan. Sa mga universidad, nagsimulang magkaroon ng mga patriotic symposiums na layong itaas ang kamalayan ng kabataan ukol sa kasaysayan at kasalukuyang pang-aapi ng China. Sa Hanoi University of Social Sciences, sinabi ni Professor Le Quang sa kanyang talumpati, ang laban ay hindi lamang sa dagat. Ang laban ay narito sa isip ng bawat Vietnamese. Kapag nawala ang alaala,
Mawawala rin ang karapatan. Umani ito ng malakas na palakpakan mula sa mga estudyante na kalaunan ay nag-organisa ng Solidarity March papunta sa embahada ng China sa Hanoi. Sa mga rural areas naman, hindi humuhupa ang pagkilos. Noong Mayo, mahigit 5,000 katao ang nagtipon sa Da Nang City upang iprotesta ang presensya ng isang Chinese research vessel malapit sa oil rigs ng Vietnam. Bitbit ang mga plakard na may nakasulat na walang lugar ang China sa aming tubig. At Vietnam para sa mga Vietnamese, ang mensahe ay malinaw at ang galit ay ramdam. Bagaman may mga alituntunin sa bansa ukol sa pagbabawal sa ilang uri ng demonstrasyon, pinili ng mga lokal na otoridad na maging maluwag sa mga ganitong protesta, lalo na't ito ay sumasalamin sa damdamin ng bayan. Ang pagkakaisa ng taumbayan at gobyerno sa laban na ito ay isang mahalagang elemento sa estratehiya ng Vietnam. Ayon kay Defense Minister Phan Van Giang sa kanyang panayam sa VTV, wala kaming intensyon na lumikha ng gulo, ngunit kami ay may responsibilidad sa aming mamamayan. Kung ang karagatan ay buhay ng Vietnam, tungkulin naming ito'y ipaglaban, sa anumang paraan. Ang mga salitang ito ay sinasabayan ng aktwal na aksyon. Sa ilalim ng isang classified project na tinatawag na Blue Shield, pinapalakas ng Vietnam ang koordinasyon ng mga mangingisda, local Coast Guard at Navy. Bawat bangkang mangingisda ay binibigyan ng GPS transponders, radio systems at regular na briefing tungkol sa mga pinakabagong impormasyon sa presensya ng mga Chinese vessels. Sa ganitong paraan, nabibigyan ng proteksyon ang maliliit na mangingisda laban sa mga biglaang pagsalakay. Habang nagpapatuloy ang tensyon, ipinapakita ng Vietnam na hindi na ito basta-basta uutras. May tapang, may taktika at higit sa lahat, may pagkakaisa. Sa mata ng mundo, isa itong maliit na bansa na patuloy na lumalaban sa isang dambuhala. Ngunit sa mata ng bawat Vietnamese, isa itong digmaan para sa dignidad, para sa karapatan at para sa hinaharap. Sa mga lansangan ng Hanoi at Ho Chi Minh City, makikita ang mga bandilang pulat-dilaw na iwinawagayway ng mga motorista. Sa mga pader ng mga paaralan, may mga mural ng mga sundalong nagbabantay sa baybayin. At sa mga tahanan sa mga coastal village, nananatiling nakasabit ang mga larawan ng mga yumao sa Spratlys, bilang paalala na ang digmaan ay hindi lamang nakasulat sa kasaysayan, kundi nakaukit sa puso ng bawat Vietnamese. Hindi maikakaila na mahaba pa ang laban. Patuloy ang pagpapalawak ng China sa South China Sea. Patuloy ang pananakot, ang diplomatikong panlilinlang at ang paggamit ng kapangyarihang ekonomiko. Ngunit kung may isang bagay na hindi kayang kontrolin ng China, ito ay ang diwang palaban ng isang bayan na minsang inalipin, ngunit ngayoy buo ang loob na ipaglaban ang kanyang kinabukasan. Sa bawat hakbang, sa bawat galaw, at sa bawat sigaw ng tama na mula sa Vietnam, ipinapahiwatig ng bansa na hindi ito magpapasindak. At sa harap ng mga alon ng pagbabanta, isang malinaw na mensahe ang inihahatid ng Vietnam. Sapat na. Panahon na para bumangon. Panahon na para lumaban.